Sa kauna-unahang pagkakataon, may mga inmate hong tumakbo at nanalo sa katatapos sa barangay at Sangguniang Kabataan election. Sa katunayan, hindi ho isa, hindi dalawa, tatlo na inmate ang nanalo bilang barangay kagawad. Ano naman ang sagot ng COMELEC ukol dito? Yan ang balitang hatid ni Madeline Villamoratino. May ilang persons deprived of liberty o PDL ang mga kumandidato at nanalo sa katatapos na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, sa kanilang monitoring, 8 PDL sa iba't ibang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology ang naghain ng kandidatura para makatakbo sa BSKE. 3 sa kanila ang nanalo bilang barangay kagawad. Ang isa ay nakadetine sa Dasmariñas City Jail Male Dormitory sa Cavite. Ang isa naman ay sa Tanay Municipal Jail sa Rizal at ang isa ay sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory sa CDO. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, first time nangyari na may nanalong PDL sa BSKE dahil ito rin ang unang pagkakataon na nakaboto sila sa halalang pangbarangay. Sabi ng Commission on Elections, dahil wala pa silang final conviction sa kanilang kinakaharap na kaso, pwede pa silang bumoto at iboto. Hindi naman po nawala yung kanilang right to suffrage and run for elections. Hindi pa naman po sila convicted with finality. Pending appeal ang kanilang kaso. Yung iba po ay ongoing pang hearing at yung iba naman po hindi nawala po yung civil at juridical rights dahil less than 1 year yung parusa po, yung penalty na inabot nila. Matatandaan na sa national and local elections, may mga mambabatas ang nakatakbo sa halalan kahit nakakulong. May ilan sa kanila ang nanalo pa. Pero paano kaya sa barangay na iba ang trabaho at kailangan ng direktang ugnayan sa kanilang constituents? Hindi po bago yung sitwasyon po na ito, no? Bagamat iba-iba po yung rules, katulad po ng sa House of Representatives, ay meron po silang sariling rules. Kaya po kung na-proclaim, nakasyon ng office, wala po makakapigil. But sabi nga po namin, iba ang situation pagdating sa barangay dahil napakaraming trabaho po ng ating barangay chairman. Ano? So ngayon pa lamang po natin may experience kung paano po mamamahala ng ang barangay ang ating mga PDLs na outside of their area of jurisdiction at hindi po sila makatungtong doon po sa kanilang mga barangay halls. Isa nga po naming iniisip, paano po sila makakapag-communicate doon sa kanilang mga constituents, pati na rin po sa mga barangay officials. Ang alam ko po ay hindi pinapahintulutan ang mga cellphones o electronic devices sa ating mga jails. Pero titignan po natin, alam ko naman po mag-uusap-usap ang DILG at ang COMELEC. Ayon naman kay Abalos, makikipag-ugnayan siya sa pamunuan ng BJMP kung paano ang magiging sistema sa mga nanalong kandidato. Siguro we'll have to discuss these things with the Bureau of Jail Management, no? Kung ano yung maluwang sa kanila na pwede at para hindi naman maka-affect rin ng gusto, no? Kasi baka mangyari maabuso rin. At siguro naman yung mga taong bumoto sa kanila, alam naman nila na detainee. Makikipag-ugnayan din siya sa COMELEC para magkaroon ng patakaran sa pagkandidato ng mga PDL. Siguro lang para sa akin dapat basta mangyari to next election, ilagay ng COMELEC mismo that this person is detained. Oo, dapat. Yan ang mga... Para forewarned naman yung mga tao na will be electing someone na may limitations. It's a matter also of informing the constituents. Paliwanag naman ni COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco, dahil magkakabarangay naman tiyak alam ng mga botante ang kanilang ibinoto ay nakakulong. Kung nakakulong, paano naman kaya nila inihain ang kanilang Certificate of Candidacy? Widely distributed po yan, talagang for download, for distribution, for copy. Yung tiningin po namin, ang kamag-anak po ang nag-file. Kasi po ang filing po ng COC ay pwedeng through representative. Pwede po yan. Yung pong panunumpa doon sa sa notary po, ayun po yung tinitignan namin din kasi pwede naman po magpanumpa, pwede naman din pumunta ang notary public sa jail, pwede rin pong humanap ng administrating officer. Madeline Villamoratino para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.